Karahasan ang gumising sa mga tiga-barangay Tabon sa Kawit, Cavite kaninang umaga. Isang lalaki ang nag-amok at walang habas na namaril. 7 ang patay, kabilang ang 2 bata, habang 11 naman ang sugatan. Kalaunan, napatay rin ang suspect nung nakipagbarilan ito sa mga pulis. Pinaghihinala ang lango sa alak at droga ang lalaki. Live mula sa Kawit sa Cavite, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, dito tayo sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite kung saan nangyari nga ang malagim na pamamaril kaninang pasado alas 9 ng umaga ng isang suspect. Itong kinatatayuan ko, Jessica, sa likuran ko mismo yung bahay nitong suspect. Samantalang itong nasa harapan ko naman yung bahay ng isa sa mga biktima na walang habas ding pinagbabaril ng suspect matapos na ito ay makitang sumilip doon sa isa ikalawang palapag ng kanilang bahay ng biktima at binaril at ito'y agad ding namatay. At dito sa kahabaang ito ng kalye kung saan ako'y nakatayo, dito ay karamihan din yung mga biktima ay pinagbabaril ng naturang suspect. Sa larawang ito, makikita ang gunman na si Ronald Bae alias Bossing, bit-bit ang isang kalibre 45 baril. Kasama ni Bae ang kanyang tauhang nakilala lamang bilang alias John Paul. Kuha ito ng isang residente sa gitna ng nangyaring pamamaril bandang alas 9:30 kaninang umaga. Una raw binaril ni Bae ang naglalaba lang na si Maricel Pahal. Sunod naman niyang pinaulanan ng bala ang mga nasa likod bahay niya. Swerteng nakaligtas ang 3 taong gulang na si Lem Cedric Caimol at ang 2 taong gulang niyang kapatid na si Michelle. Pero sinawimpalad ang 7 taong gulang nilang ate na si Micaela na inaanak pa raw ni Bae. 3 pong magkakapatid yan. 3 magkapatid pa. Tinakpan niya ng kutsyon. Tinakpan po ng... Maraming dugo. Nung pagbuhat ko sa isang apo kong lalaki, tulungan mo ako. May sugat ako dito, baril ako ninong. Ang katapat bahay ni Bae na si Alberto Fernandez at ang alaga nitong aso, hindi rin pinatawad. Bawat makursunadahan daw ay walang habas na pinagbabaril ni Bae. At tuwing nauubusan ng bala, si John Paul daw ang nagre-reload. Nagsimula ang pamamaril ng suspect kaninang pasado alas 9 ng umaga dito sa lugar na ito kung saan binaril niya ang isang babaeng naglalaba dito sa loob ng isang bahay dito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo doon sa isang bahayan doon kung saan hinahanap doon niya yung kanyang kumpare at nang hindi matagpuan ang kanyang kumpare, pinasok niya sa loob ng bahay ang 3 batang nanonood ng TV na anak ng kanyang kumpare at pinagbabaril din ng mga ito na nagresulta sa pagkamatay ng isang 7 taong gulang na batang babae. Pagkatapos dyan, naglakad ang suspect dito po sa lugar na ito. At mula dito ay dumiretso siya doon sa may tapat ng kanilang bahay kung saan nakatira din naman yung isa sa kanyang mga kumpare na nakilalang si Abet Hernandez. So doon siya namaril bago binaril yung kanyang kumpare, ay pati ang alaga nitong aso ay binaril din niya. At mula doon sa pagbaril niya doon sa isang taong nandito sa tapat mismo ng kanilang bahay ay dumiretso siya dito po sa iskinitang ito hanggang matumbok yung isang bahay doon sa dulo kung saan ay pinasok naman niya sa loob ng bahay ang 2 mag-ina at pinagbabaril din ng mga ito, naging dahilan din ng kanilang dagliang pagkamatay at mula doon, lumakad muli siya papunta doon sa may kalsada at doon na pinagbabaril ang iba pang mga biktima na naging namatay din daglian pagkatapos ang kanyang pamamaril. Ito pong nasa kanan ko, ito po mismo ang bahay ng suspect na ayon po sa mga nakatira dito ay halos 2 taon na nilang hindi nakikita dito matapos na ito ay umalis nung siya ay matalo sa kanyang pagkandidato bilang barangay captain dito sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Umabot pa sa maliit na talipapa ang pamamaril. Dito na sila inabutan ng mga pulis. Nakipagpalitan pa raw ng putok si Bae sa mga pulis bago nabaril ng mga otoridad. Isinugod siya sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Na-recover ng mga pulis ang baril ni Bae at inaalam pa kung lisensyado ito. Patuloy naman nilang hinahanap si John Paul. Sa kabuuan, 18 ang nabaril ni Bae, 7 sa kanila ang patay. Kwento ni Baby Alberto, nakakausap pa raw niya sa cellphone ang kanyang anak na si Rhea De Vera ilang minuto bago ito pumanaw. Tumawag daw si Rhea sa kanya dahil may armadong lalaking pumasok sa kanilang bahay. Kalaunan, mga sigaw at putukan na lang daw ang kanyang narinig sa kabilang linya. Sabi niya, wag po, sabi niya.
Siguro, pinasok na sila ng kriminal. Tinadya ka ng mga pinto. Yung ibang bahay, talagang maigpit ng pagkakasarado. Yung kanila nabuksan. Kaya siya ang tinira. Pati yung anak niya. Natagpuan nga sa banyo magkayakap daw yung mag-ina. Walang kamali-mali ang anak ko. Ang lalo pang nakapanlulumo, buntis si Ria. Patay rin maging ang 6 na taong gulang niyang anak. Nagpapagaling naman sa St. Martin Hospital sa Noveleta, Cavite ang ilang nakaligtas sa pamamaril. Nagkukwento lang doon sa sarili sa bahay. Pinasok na lang kami doon. Basta tawag lang nila bossing, hindi ko alam pangalan. Bakit daw bossing? Bossing siguro dahil ano siya yung ganon, malakas, ma-influence. Palaisipan ngayon ang motibo sa pamamaril. Kanina, pinasok ng mga pulis ang bahay ni Bae. Nakuha ang ilang drug paraphernalia, 45 live ammunition ng M16 rifle at permit to carry para sa M16. Bukod sa paggamit ng bawal na gamot, nakasama na rin daw sa order of battle ng Cavite Police si Bae dahil sa umano'y pagtutulak ng droga. Si Bae tumakbo pa raw sa pagkakapitan ng barangay noong nakaraang eleksyon. Tinitingnan naman ngayon ang anggulong problema sa kanyang pamilya. Meron siyang problema sa pamilya at parang na-depress siya during the holiday season. Siguro dahil hindi niya kasama yung pamilya niya at kagabi pa lang daw nag-start na siyang uminom ng alak. Samantala, Jessica, kanina ay nakausap natin itong si Senior Superintendent Dionisio Borromeo at tinanong natin siya tungkol doon sa sinasabi na bakit daw medyo natagalan daw yata yung pagresponde ng pulis at narito ang kanyang sagot doon sa ating tanong. So yung sinasabi po na matagal daw bang nakaresponde pulis? Hindi totoo yan kasi maaring matagal na nakarating yung pulis dahil hindi kaagad na impormahan yung pulis. Kasi ganito yan ang SOP sa amin, pag na-receive yung telephone call or na-receive yung information, ang SOP na sa atin yan, kailangan within 5 minutes makaresponde tayo. So, tumakbo ka agad dito yung pulis, nagresponde, kaya kung makita mo, hindi na siya nakaalis sa crime scene. Pagkatapos niyang mamutok, hindi na siya nakaalis ng crime scene. Inabutan na siya ng mga pulis. Samantala, Jessica, sa pinakahuling development, kausap natin kanina sa telepono si Senior Superintendent Alexander Rafael. Siya ang Provincial Director ng Cavite PNP at kinumpirma niya na hawak na nila ngayon itong si John Paul Lopez na sinasabing kasama kanina ng suspect at ito ay sumuko daw dito sa Imus Police matapos na ito'y i-report ng kanya mismo mga kamag-anak at itong si John Paul Lopez ay dadalhin muna dito sa Police Provincial Headquarters dito sa Imus, Cavite at doon na lamang muna siya kukunan ng mga statement. Jessica? Susan, akala pa naman natin sa Amerika lang natin o sa ibang bansa sa Europa tayo nakakabalita ng ganitong mga pangyayari na napaka-senseless pero nakakabagabag kasi hindi mo maintindihan bakit at paano nangyari at how do you even make sense out of something like this? Actually, Jessica, kanina nga yung mga taong nakausap natin dito, talagang siyempre matindi yung kanilang shock. Maririnig mo din doon sa kanilang mga kwentuhan na parang ganito yung nangyari sa Amerika na nangyari din ngayon dito sa kanila. So, may mga ganun silang parang ginagawa nilang comparison na parang siyempre sariwa pa sa isip nating lahat, ng mga nakapanood sa telebisyon yung nangyari po sa Amerika. So, parang wala silang magawa kundi ikumpara na parang nangyari doon, nangyari din dito. Iba nga lamang siguro yung setting dahil ito ay residential, samantalang yung nangyari sa Amerika ay sa isang paaralan. Jessica? Okay, pero parang lumalabas doon sa pagkakakwento mo, meron siyang mga kung sino lang yung natsyempohan niya doon. May naglalaba, pero meron ding mga parang tukoy niya, no? Pinapasok niya yung bahay tapos binabarel. Anong paliwanag doon ng mga nag-iimbestiga sa kasong ito? Kanina nung tinatanong natin yung mga pulis, sabi ko nga, dahil hindi lang naman yung mga lahat ng nakita niya naglalakad sa kalsada yung binaril, dahil halimbawa yung 3 bata na nasa loob ng bahay, nanonood ng TV, no? Pinasok niya dahil ang sabi ng pulis ay hinahanap niya yung tatay ng 3 bata na kumpare niya. So nung hindi niya makakita, pinagbabaril na niya yung 3 bata na namatay nga yung panganay na anak ng kanyang kumpare na 7 taong gulang. Samantala, itong bahay naman nasa tapat ng bahay ng suspect,
sinasabi, kumpare din niya ito na sumilip lang doon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay dahil narinig niya na may bumaril doon sa kanyang aso, binaril na din. Pagkatapos yung mag-ina na nasa loob din ng kanilang bahay dahil yung nanay daw ay naglalaba, yung bata, yung anak ay naglalaro, sinipa daw yung pinto, nung mabuksan, binarel. So hanggang sa naglakad siya sa kalsada, yung mga nakita na naglalakad, nagtitinda ng taho, yung mga naglalakad, binarel. So parang ang sabi nga ng pulis parang hindi na rin nila talaga din mapaliwanag ngayon kung ano talaga yung naging motibo doon sa mga pinasok pa sa loob ng bahay at tayo namang mga nahagilap doon sa labas na pinagbabaril na lamang, siguro parang nagkaroon na siya ng shooting spree dahil sabi nga nila mukhang nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot at nakainom at matindi pa yung pinagdaraan ng depresyon. So yung nakita nila parang patong-patong na yung problema nung suspect. At ito na ang naging resulta ng kanyang patong-patong na problema, okay, Jessica. ang mahirap din, no? Paano mo sasabihin na i-prevent itong ganitong mga pangyayari? Alam naman natin ang setup sa ating mga komunidad, di ba? Magkakakilala tayong lahat, matagal doon na lumaki, nagbinata, nagdalaga ang marami sa atin. Kaya maintindihan mo rin na yung iba, kumpiyansa, siguro hindi masyadong nagsara ng pinto kasi nga kakilala mo yung mga kapitbahay mo sa kaliwat kanan hindi natin maisip kung bakit nga at paano nangyayari yung ganitong mga pangyayari. Gayong yung setup sa ating mga komunidad na napaka-personalistic ng ating pakikitungo sa isa't isa, hindi ba? Tama ka dyan, Jessica. Actually, yung ibang mga nakausap natin, halimbawa, doon sa bahay mismo ng 3 bata na pinasok mismo ng suspect habang nanonood ng TV, sabi nung isang kausap natin doon, nagulat din sila kung bakit nagawa ito ng suspect dahil bagamat ito ay 2 taon na nga nilang hindi nakikita dito dahil umalis na doon sa kanyang tinitirhan. Nung ito daw ay nandito pa at nakakasama pa nila, nalalapit-lapitan pa naman daw nila ito. Pagbaga, nakakahingi sila ng tulong. Halimbawa, meron silang kailangang manghiram ng pera, hiram sila ng pera. So, kumbaga, tiwala naman sila at ang pagkakaalam nila parang ito naman mabuting tao. Actually, sabi pa nga nung nakausap natin kanina, noon daw ito ay kumandidatong kapitan dito sa barangay nila, ibinoto pa nga raw nila ito. So, talagang takantaka din sila kung bakit nangyari ito. Kaya nung nakita nila na meron na sinasabi na nagpapaputok, hindi sila agad-agad nangamba. Pero nung nakita nila na sa lugar na nila mismo pupunta yung suspect, yun. Kaya gumawa sila ng paraan para sila ay makaligtas dito sa pag-aamok ng naturang suspect, Jessica. Susan, kamusta na ang mga kababayan natin dyan sa lugar na yan sa Kawit, Cavite? Paano kaya sila makaka-recover sa ganitong pangyayari? Unimaginable yung trauma na kanilang dinanas sa maghapong ito. Yung mga nakakausap natin dito, iba, Jessica, yung halimbawa, yung mga pinalad na wala namang na perwisyo sa kanilang mga pamilya, kukwento lang nila kung ano yung ginawa nila kanina pero ayaw na nila pang masyadong pag-usapan at halata mo rin naman sa kanilang mukha na sila ay nababahala at nag-aalala dahil kung ito ay nangyari doon sa isang tao na kilala din naman nila, no? Nung mga nakalipas na panahon habang nakatira dito. So, ngayon para bang nawalan sila ng peace of mind na parang lahat ngayon parang gusto na nilang pagdudahan. So, sabi nga nila siguro dapat daw yung lugar nila yung bawat poste lagyan ng telephone number ng pulis at kung maaari lagyan ng mga camera at kung maaari din mas lagyan pa ng mas maraming ilaw. So, kumbaga ang gusto na nila ngayon more on kanilang security kung paano matitiyak na magiging ligtas sila at hindi na mauulit pa yung ganitong pangyayari, Jessica. Okay, Susan, nasaan na yung kasama ng suspect? 'Di ba yung suspect na patay dun sa engkwentro? Nasaan yung kasama niyang lalaki dun sa yung nakunan sa larawan? Yung si John Paul Lopez, yung tinutukoy mo, Jessica, ay kanina kausap ko itong si Senior Superintendent Alexander Rafael ay nandoon sa Imus Police Station pero sumuko na. nag-text siya sa akin. Sinuko siya ng kanyang mga kamag-anak, Jessica. Okay. Sinuko mismo nung kanyang tiyahin. Pumunta siya sa Imus Police Station. So yung hepe ng Imus Police ang nagkaroon ng parang nakikipag-negotiate hanggang sa nakuha na nga itong si John Paul Lopez. At ito ay doon na dadalhin sa Provincial Police Office dito sa Imus Cavite para kunan na rin ng statement at makapagbigay ng kanyang mga pahayag. Although sabi nga ni Senior Superintendent Rafael doon sa mga unang pagtatanong niya doon sa kasama nitong suspect, sinasabi na kaya lamang doon niya nagawa
yung kumbaga pag-assist, ano, dahil siya sinasabing nagre-reload doon sa baril ng suspect, dahil siya daw ay pinagbabantaan din itong suspect. So yun yung mga nabanggit pa lang sa atin initially nitong si Senior Superintendent Alexander Rafael, dahil ilang minuto pa lang naman din, Jessica, ang nakalilipas bago ko umere nung makuha nila itong si John Paul Lopez. Jessica. Maraming salamat, Susan Enriquez.